Yunes, o sa itong mga sukintig paminaw nga naminaw sa itong programa karong nga buntaga. Nga din, kining ato ang ipabot nga kasayuran nagikan sa gamhanang syudad sa Dakbayan sa Dumaguete o pinaagi sa ato ang City Public Information Office. O atong itibaya ang ato ang mga kaabag karong buntaga mga kaigsunan para sa ato ang social media. Nga din, si Kenneth Tenebro, di adiri karon mga kaigsunan, di original breaking news o si ang aktuang outside sun mga kaigsunan nga si Douglas Nazareno. So padayon ta mga kaigsunan sa mga kalabuan na balita. Nagpadayon ang pagpalapad sa Kandaway Kadawinunan nga taytayan para sa mas luwas nga pagbiyahe. Padayon ang gitrabaho ang pagpalapad sa taytayan dinha sa may barangay Kandaway likod mismo sa may Vida Royal nga pagsumpay ngadto sa barangay Kadawinunan para nga mas hapsay og luwas ang pagbiyahe sa mga motorista dinha sa Dumaguete Derivation Road. Gisuportahan ni Mayor Felipe Antonio B. Remolyo ang maong proyekto para sa halapad o konkrito nga taytayan para mailisan ang kanhi overflow diin nakahatag kini og kakuyaw sa kinabuhi sa mga motorista o sa mga lupyo kung in kaso mubaha dinha sa Banica River. Kung mahuman ang proyekto makatabang usab kini para ang mas dagko nga mga sakyanan o truck di karga kini makaagi o maminusan ang trapiko sa Central Business District dinhi sa tuang Dakbayan sa Dumaguete. Ang mosunod sa tuang kalambuan na balita, Japanese businessman mi konsiderar sa Dakbayan sa Dumaguete para mo-invest sa maong nasangpit nga syudad. Japanese businessman sought an audience, meaning minikotesikol kang Mayor Felipe Antonio Birimolyo sa miaging buntag nga diin nagdiskuter kabahin sa fervent interest of investing in Dumaguete City on account of its significant expat population, thriving economy, and ideal location. Mayor Remolyo told Mari Coribara of Sasala Dining Group and Yanagi Siji of Y Plant Company that he welcomes the possible additional investments that could generate more jobs for local residents and revenues for the city government. The investors were also accompanied by representatives including Mercy Yanagi, Jackie Blanco, Jed Gonye, and Jumar Abreu during the courtesy visit. Padayon ta sa uban ka mga kalambuan na balita. A showcase of the talents and beauty of our PWDs. The representative of Barangay Luok, Ms. Jessabate Wanda, was crowned as Ginang PWD 2024 at the conclusion of the competition last Sunday at Pantawan People's Park. Meanwhile, Ms. Rosalina Sabino of Barangay Taclobo and Ms. Jessamy Martinez of Barangay Kandaway were proclaimed as first runner-up and second runner-up respectively. Mayor Felipe Antonio Birimulyo extends his congratulations to the winners and to the other candidates who showcased their talents and beauty in line with the first National Disability Rights Week celebration. City Social Welfare and Development Officer Lilibeth Pilipinas expressed gratitude to all the officials, employees, and organizations which provided the support necessary for the successful conduct of the activities that help promote awareness, protection, and advance of the rights of PWDs.
the first ever National Disability Rights Week celebration carries the theme Promoting Inclusion, Celebrating Abilities, and Advocating Access. So mao kana mga kaigsunan ang atuang nakahilira nga mga kalabuan na balita nga atong gipaabot mga kaigsunan sa kahanginan. Okay, so padayon ta sa atuang hisgutanan para sa atuang mga opinyon, komentaryo o pag-analisar o uban pa kadiin na may kalabigitan ang atuang katawhan. Mga kaigsunan, ato nga naisgutan mga kaigsunan nga kining gibilin nga problema sa pagdumala sa atuang mayor si Mayor Felipe Antonio B. Remolyo or tawagon nato mga kaigsunan in short Mayor Ipe. Mga kaigsunan, atong nasayran nga kaniadto sa miaging administrasyon ato nga nasayran nga ang Dumaguete Dam site kipasirado atong panahona because the dam site is not conform the standard of the Department of Environment and Natural Resources. Meaning, gipasabot mga kaigsunan that the Department of Environment and Natural Resources send letter to a previous administration mga kaigsunan. Gipasabot sa mig-aging administrasyon, gipadalan og suwat mga kaigsunan ang city government to stop the dam site. Ngano man mga kaigsunan nga gipastop because it is just like a Smoky Mountain in Metro Manila mga kaigsunan. Gatipunog ang mga basura, nagkalain-laing basura o pirti kabaho sa mga basura mga kaigsunan unya makaapektar sa atuang panglawas sa atuang mga kaigsunan nga nanimuyo surrounding diha sa dam site. So mao kana mga kaigsunan nakita sa DNR nga diin kinahanglan gyud nga undango na ang paglabay sa basura ngadto sa atuang dam site mga kaigsunan. Diha nahimutang kaniadto sa may barangay Kandaway. Karon mga kaigsunan, mao kini ang gibilin nga problema. Gipadalaan og suwat mga kaigsunan sa unang higayon. If you are a good leader, kay gipadalaan naman ka og suwat nga to stop the dam site, you have to find solution to that effect. Apan unsa ba pagkaunsaa mga kaigsunan base og kining utok inihap ra in taon. Wa man nakasulbad sa problema. Wa nakapangitag solusyon sa problema ug asa ibutang ang atuang mga basura. Ang conform sa standard karong panahon mga kaigsunan mao ang sanitary landfill. May pa ang Bayawan kay nakatukod og sanitary landfill. But it considers a lot of things mga kaigsunan. Ato sab ikonsiderar ang atuang area of Dumaguete City comparing to other areas also cities and municipalities in Negros Oriental. So diretsong istorya mga kaigsunan, wa nakapangita og solusyon ang previous or sa miaging administrasyon. Mauna mga kaigsunan nga gipadalaan na sab og ikaduha nga suwat. Sa ato pa mga kaigsunan, duha kasuwat ang gipadala ngadto sa previous administration, sa miaging administrasyon. Wa gihapon nakasulbad mga kaigsunan. Dahuman na lang ang termino sa ikaduhang termino sa maong chief executive. Pagkahuman mga kaigsunan, murag nangitira. Gone by the wind. So bilin og mga problema mga kaigsunan ang previous administration. Paglingkod balik sa atuang mayor, si Mayor Ipe Remolyo, I would like to recollect mga kaigsunan nga
sa miaging 1998 to 2001, si Mayor Ipe Rimulyo nahimong mayor sa Dakbayan sa Dumaguete. Apan gi-issue mga kaigsunan kay adunay ingno nato nakapulisab nga lain nga administrasyon. Sa panahon sa lingkod sa atuang mayor, that was 1998 to 2001, if my mind is correct mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, pagpuli, wa na tagda mga kaigsunan ang maong dam site. Ngano mang mingutang wala na tagda? Because tungod kay wa nangitag laing option mga kaigsunan. Gapabilin ang gibuhat sa ato ang mayor nga sanitary landfill. Ako na what I mean is the dam site kay conform pa man ato ang dam site atong kaniadto. So karon mga kaigsunan, ang panahon sa 1998 hangtod sa 2001, ang dam site mga kaigsunan gitukod na sa ato ang mayor, Mayor Ipe Rimulyo. Nakadawat ka na og pasidungog ni adtong iyahang panahon sa Galing Pook Award. Karon mga kaigsunan, nawala si Mayor Ipe Rimulyo, adunay laing administrasyon ni Puli. Wa sab nangita og lain nga area or ni purchase og igno nato kining area haron na makatukod og gitawag natog sanitary landfill. Lain na sab nga administrasyon ang nipuli mga kaigsunan. Lain na sab ang chief executive sa syudad sa Dakbayan sa Dumaguete. Wa na si Mayor Ipe Rimulyo. Dibalik na sa Manila mga kaigsunan. Karon, wa nakasulbad gihapon sa maong problema sa basura. Gipadalaan na lang og duha ka suwat mga kaigsunan, wa gihapon. Sa ato pa mga kaigsunan, gipasabot nga og ikaw usa ka paloy nga leader mga kaigsunan. Mao nay resulta. Kay wa makay inisyatibo, wala kay political will to solve the problem ng kaigsunan, even kanang gitawag natog unpopular decision. Therefore, mga kaigsunan, wa naka-decide to put up a new sanitary landfill ang previous administration. Karon mga kaigsunan, kay kanang panahon sa ilahang previous administration, dili na conform sa standard sa giingon ko na sa unahan ang dam site. Ang bag-o mga kaigsunan sanitary landfill. Karon mga kaigsunan, nibalik pagka-mayor ang ato ang kasamtangan nga mayor karon sa una niyang termino. So gamak dayon ang atuang mayor si Mayor Ipe Rimulyo sa mga problema. Number 1, ang solid waste mga kaigsunan, kining basura. Ikaduha mga kaigsunan, ang housing project nga nangaigo og bagyo ni adto pang sindong og uban pa. Dayon mga kaigsunan, ang Dakbayan sa Dumaguete nagpabiling gamika as a third-class city. Lain sab nga wala ma-develop mga kaigsunan nga nagpabiling natingga. Kumbaga, wa sab matagad mga kaigsunan. So problema gihapon mga kaigsunan, kining flooding, kining pagbaha sa mga kabalayan, wa gyud tagai og solusyon. Sunod mga kaigsunan, kining concrete bridges, mantinil ra gihapon tag spillway. Kay spillway raman ato ang kutob. Karon mga kaigsunan, gawas niya na ato ang mga road openings nga atong andamon ang ato ang Dakbayan sa Dumaguete nga mulambo mga kaigsunan
Kay kahibaw man ta, if you are a visionary mayor mga kaigsunan, so sama sa ato ang mayor, gaandam na daan, tuan nas unahan gauna-una. Kini mga kaigsunan backward. Ang katapusan mga kaigsunan kining ekonomiya sa ato ang syudad. Mao ni mga problema nga gibilin sa ato ang previous administration mga kaigsunan. Unya natingala lamang ko nga gustong mubalik mga kaigsunan sa pagdanasab sa pagamhanan sa ato ang syudad. Mauna mga kaigsunan, makaingon ta mga kaigsunan nga dinalo kay sa iyang istorya mga kaigsunan kay nahimo man siyang emperador emperor. Nahimo siyang emperor mga kaigsunan, kini gitawag og unity team. Nag-create na lamang si mayor og kuan. Kini gitawag og dream team sa dakbayan sa Dumaguete. Karon mga kaigsunan, ang previous administration, diretsong istorya, wa gyud mga kaigsunan. Mantinil ratag misitira, mauna ang atuang ipanghambog. Well, of course, mga kaigsunan, in fairness to the previous administration, nasab sila nahimo. Apan, dili mga impact projects mga kaigsunan. Gaagad na sab sa panudlanan sa salapi sa atuang syudad, sa atuang kagamhanan. Karod mga kaigsunan, atong isilsil sa atong alimpatakan. Gusto batang magpabili ni ana nga gamika, problema ang gipangbilin mga kaigsunan, dili kantigo musulbad og mga problema. Karon mga kaigsunan, paglingkod sa pagagamhanan sa atuang mayor nga si Mayor Ipe Remulyo, ang solid waste management mga kaigsunan, problema kayo gasakutot ang atuang mayor sa pagsulbad sa problema. Tungod sa iyang vision mga kaigsunan, nga mo'y nakamotivate niya, tungod sa iyang political will, usab nga nakamotivate niya mga kaigsunan. He makes unpopular decision. Kay bawta, ang uban nga mga tao, dili gusto butangan ang ilahang lugar o basurahan. Apan mga kaigsunan, wa na'y nahimo si mayor because ang ato ang mayor adunay langtip nga pangunahuna. Gipadala na ang local government unit, previous administration, to stop the dump site. Giundang sa ato ang mayor ang dump site mga kaigsunan. The rest, ang uban nga mga basura, gidaang to sa sanitary landfill sa Bayuan. Ang magamit mga kaigsunan, giseparate. Nipalit og luna ang ato ang mayor. Diya sa may kandaw ay kamanhak dapit mga kaigsunan. Diha sa may tapad sa Blumentritt nga housing. Karon mga kaigsunan, nangitag solusyon ang atuang mayor. Because ang iyang plano sa mauluna himuon yang sanitary landfill. Apan nagdumili ang taga Department of Environment and Natural Resources. Way nahimo ang atuang mayor except that tungod sa iyahang maayong pangunahuna, nakaunahuna siya og kining gitawag nato og material recovery facilities. Mauna mga kaigsunan, the truth of the matter, ang kamatuoran. Ang atong mayor, iyang gihimo ang maong area og eco park. So mauna mga kaigsunan, akong ibalik ang pangutana. Kay walag tuo ang batikos na dawat sa tuang mayor. Mangutana ko, ilabi na sa mga environmentalist, naaba mo'y nahimo sa environment kabahin sa kining gitawag og solid waste? Amo na'y pangutanang gatagag dakong kante. Kay vigilant man dagway mo atong mga panahuna. Pero wa may nahimo sab mga kaigsunan, utro pod
copycat rapod sa previous administration, mauna mga kaigsunan nga nagasakutot ang atuang mayor si Mayor Ipe Rimulyo pagpangita og solusyon sa maong problema. Nakakita og solusyon ang atuang mayor kining material recovery facilities. Pero kinahanglan mga kaigsunan nga adunay insakto nga pundo. Costly sab mga kaigsunan. Dili raw sa kamilyon, 2 kamilyon. Karon ato nga nakita o naobserbaran mga kaigsunan ang atuang mayor. Nangita siya solusyon sa maong nga problema. Kining material recovery facilities, aduna may kakulang sa pundo, ang atong mayor aduna may lain nga proyekto sama sa kining gitawag natong concrete bridges kay iyang gipahimo mga kaigsunan. O niya iyang gitarong mga kaigsunan, wa manghilabot ang atong mayor, kabahin niya na. That is the responsibility of the bank. Ang bank mga kaigsunan, basta the same as specs mga kaigsunan, sa iyang gusto, nga adunay pundo nga 40 million kada usa ka taytayan mga kaigsunan, concrete bridges mga kaigsunan, dinha sa may likod sa Foundation University ug tuang ngadto sa may BIR. Karon mga kaigsunan, instead nga 40 o maximum nga punto mga kaigsunan, napabarato mga kaigsunan, more or less na diha sa 30 milyones sa pesos mga kaigsunan ang maong pundo nga nagasto diha. Sa ato pa gipasabot mga kaigsunan, adunay savings ang atuang syudad sa dakbayan sa Dumaguete. Partikularmente sa atuang panudlanan sa Salapi diha sa kagamhanang syudad. It is just the same as diha sa may BIR mga kaigsunan. Karon, ang maong savings mga kaigsunan gibalik sa atuang panudlanan. O kato nga Salapi mga kaigsunan, nagitag solusyon ang atuang mayor, mauna kana nga material recovery facilities, iyang gipurchase og mga ekipo para sa material recovery facilities to address and to solve the problem of the solid waste or basura sa dakbayan sa Dumaguete. Mauna mga kaigsunan nga nahimo. Pero why 5 sentimos ang nakuha ang atoang mayor ni ana? Kaya ang atoang mayor mga kaigsunan, mind you, ang atoang mayor padayon ang serbisyo, walay negosyo. Muna'y klarong istorya mga kaigsunan. Karon, nasulbad ang problema mga kaigsunan sa atoang pinaagi sa material recovery facilities nga gihimo sa atuang mayor, Mayor Ipe Rimulyo. Ang concrete bridges to decongest sa atuang traffic mga kaigsunan sa dakbayan sa Dumaguete o pagsulbad sa baha at the same time. Pagsulbad sa baha mga kaigsunan. So karon mga kaigsunan, nasulbad ang atuang trapiko at the same time nasulbad sab ang kining flood mga kaigsunan, kining pagbaha. Kay wa naman tong gitawag natong spillway. So pasabot kung adunay kusog nga uwan, bagyo, ang tubig diretso na suba. Di na musangit sa spillway nga mupadong ngadto sa atuang mga kabalayan. Gikalipay sa katawhana mga kaigsunan. Base gatuo sila nga ilahang gisaligan, ilahang salapi sa ilahang gitawag nato mga kaigsunan o siguradong serbisyo, sigurado sab ang negosyo. Karon mga kaigsunan, ang dakbayan sa Dumaguete remain as a third class city. Naningkamot ang atong mayor para makakolekta og insaktong buhis. Ang atong mayor nga naningkamot gawas niya na nga makakolekta og saktong buhis at the same time mga kaigsunan
Nahimo tang second class city tungod ni ana. So atong gikalipay na mga kaigsunan. So second class city na ang dakbayan sa Dumaguete pinaagi sa pagpanikamot sa ato ang Mayor Ipe Remulla. Nga diin kanunayon nga adunay kalihukan sa dakbayan sa Dumaguete haron na masadya ang dakbayan sa Dumaguete ang mga dumudoong, ang atuang mga guest, ang atuang mga local and foreign tourist mga kaigsunan. So adunay maayo nga negosyo nga mahimo mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga hotel and restaurant, ang atong mga ambulant vendors, ato ang mga pedicab drivers or transportations sa syudad mga kaigsunan. So karon ni develop ang dakbayan sa Dumaguete sa tanan nga mga majority of the necessary things nga kinahanglanon sa usa ka syudad. Karon mga kaigsunan, sulbad ang traffic, sulbad ang atuang basura, nasulbad ang atuang gitawag nato mga kaigsunan kining pagbaha o trapiko nga kanunayon nga agi-agiana sa atuang mga katawhan nga mupasaka na sila moagi nya gawas niya na mga kaigsunan. Aduna pay duha ka concrete bridges nga gipatukod sa ato ang mayor nga ato ang gihuwat mga kaigsunan nga matapos. Gawas sa uban nga mga vertical structures kini building. Gawas ni ana mga kaigsunan ha. Daghan pa mga proyekto nga atong mayor nga nahimo na naayo pa ang ato ang ekonomiya sa dakbayan sa Dumaguete. Munay gipaningkamutan sa ato ang mayor mga kaigsunan. Kining atong gistorya mga kaigsunan naarapan ni sa kumingking nga mga ingno nato mga kalambuan nga gihimo sa ato ang Mayor Ipe Remulla. Karon mga kaigsunan, di gyud nato kalikayan nga sa usa ka syudad, munisipyo, probinsya, regional and the whole nation ang atuang tibok nasod mga kaigsunan nga di kita kalikay aduna goy kani gitawag nato mga kaigsunan nato nga gakalisod in taon mga kaigsunan. Karon gipangitaan ang solusyon sa atuang mayor. Like for example kanang gihimo niya nga kini gitawag nato og shoreline protection. Ang punto sab ni ana mga kaigsunan gawas nga mahimo nga tourist development or attraction mga kaigsunan, gawas ni ana ang iyahang pinaka-importante mga kaigsunan ang atong mga ambulant vendors nga manindahay dinha nga mabuhi mga kaigsunan pinaagi sa maong pagtukod sa shoreline protection nga diin nahimo sab nga gitawag natog tourist development project mga kaigsunan. Nga diin ana diha magtipon og mag-converge ang ato ang mga katawhan mo exercise, mo kaon, pamasahe ug uban pa mga kaigsunan nga suruyan mo pahangin ang atong mga senior citizen, atong mga kabataan magdula mga paugnat sa kusog nga mga duwa nga na mga kaigsunan nga libre. Karon mga kaigsunan, ang atoang mga small time in town, micro business mga kaigsunan, kini mga ambulant vendors, what I mean, mabuhi mga kaigsunan. So, mao nay pinaka-importante nga punto nga ato ang mayor, wala lang katan-aw sa proyekto nga iyang gihimo kay kining shoreline protection, nakadawat man ni mga kaigsunan og pasidungog ngadto sa regional nga buhatan sa Region 7 sa Disaster Risk Reduction and Management Council. So, mao na mga kaigsunan, pero ang ato ang mayor wa naghambog ni ana. Ang iyahang gusto mga kaigsunan, makatabang siya sa mga katawhan. Pero medyo nabitin ko mga kaigsunan, lami pa ihunat, pero wa naman tayo igong oras na agto sa tungtulumanon.
Magpasalamat ta magkaigsunan sa atuang magkaigsunan nga naminaw sa atuang programang Good Morning Dumaguete. Kini ang bus nga igala Coach Glenn Serion ug akong mga kaabag Kenneth Tenebro, the original breaking news Douglas Nazareno. Magkaigsunan, mingon ko kaninyo, daghang kaayong salamat. Of course, mingon tang may buntag kini si Coach Glenn Serion. God bless us all.